galangin mo, rerespetohin mo, mamahalin mo ang nanay mo. Alin sa tatlo? Wala ka ng ibang pagpipilian. Sir, ang totoo po, sir, marami pong paaway po kasi yun sa plan. Efren, wala akong pakialam. Galangin mo, rerespetohin mo, mamahalin mo. Alin sa tatlo? Okay po, sige po. Ginagalangin na lang ho, sir. Tatlo yan. Kasi pag inulit mo pa to, baka pumunta ako sa bahay nyo, makikialam ako, at pag sinabi ni nanay mo, lumayas ka, palalayasin kita. Sabihin mo kay Efren, tumahimik muna, wag bubulong-bulong sa'yo. Naririnig ko ang boses ni Efren, binubulungan ka. So sabihin mo, shut up, at ikaw ang kausap ko, hindi si Efren. Hindi, naririnig ko sa telepono, kagawad. Yung nanay niya at lola niya, may-ari niyan, si Efren na lang magbabalanse, umalis na lang yan dyan. Kasi tutulong kami at sa balutan para kay Efren. Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk. Matanong ko lang, ma'am, ano bang pinagmulan ng pagwawala ng inyong anak? Una-una po, niyayaya na siya nung nangungupahan sa amin para umakyat na. Kasi maga na eh. Alas 3 pa lang po yan. Ano pong ginagawa nila dun sa labas? Umiinom po yan. So, nagiinuman dun sa labas, ang sabi ng kanyang kapitbahay or kasamahan, Pinaakyat na siya. umakyat na siya or pumasok na siya dun sa inyong lugar. Ngayon, ano pong sinabi ng anak ninyo? Lumapit po ako, sabi ko, umakyat ka na doon. Pinagsabihan niyo. Oo. Ano po sinabi niya? Umakyat ka na nga ako doon, maga na. Kanina ka pang alas 3 umiinom dyan. Ano pong sabi ng inyong anak? Nagwawala, binabato na ako ng mga planggana. Eh siyempre, tumakbo po ako sa mga pulis. So pumunta ka sa pulis. Anong sinabi ng pulis sa'yo? Eh wala po sila, nasa City Hall silang lahat. Pinatawag sila ng mayor. Okay. Kaya So wala ngayon, akong nakausap. sige. So ngayon, nanay, gusto ko lang din tanungin sa inyo, pang ilang beses na ganito yung anak mo nagwawala, wala man lang pasentabi sa inyo, wala man lang kibero sa inyo, ano bang pang ilang beses na ba to? Okay, so meron na siyang history. Mga ilang beses, ma'am? 3 beses? Ito po, pangalawa po. Pangalawang beses. Alright. So, Hindi na po makatis yung dibdib ko, masakit. okay. Sige, nanay. Huling tanong ko po sa inyo. Ito pong anak ninyo, dito po talaga nakatira sa inyong bahay? Opo, mula nung mawala nanay ko. At siya po ay may trabaho. Tama ba? Sa bar po yan, manager sa bar. Okay. Alright. Huwag po kayo masyadong relax. Okay? Okay, sige. Nirereklamo po kayo ng inyong nanay na si Aling Rosita. Sir, ito po kasi po nagsimula po yun. Pag tuwing po, ako po bilang nagtatrabaho po ko sa madaling araw, nag-iinom po ako ng alak pang 2 bote or 3. Sa harapan po ng kumari ko. Pero sa Plaza Lasutin po. Ngayon po, pag tuwing uwi ako ng ganyang oras, naabot ko alas 5, minsan sinasabihan po ako niya ako ng hindi below the belt ng salita siya. Eh, ang pangit naman po yun. Hanggang hinahayaan ko lang po siya kung ano sinasabi niya. I mean, nagkataon po ng linggo, siyempre po, nanghampas po ng po yan, tabo eh. Naulak po siyang nanakit. Eh, ano po bang kasalanan ko sa kanya? Bakit po siya nananakit ng bigla-bigla? Kaya po, inagos ko po yung paninda niya. Lagi na lang po niya akong ginaganyan sa tuwing iinom po ako ng madaling araw. Yun lang po yung patulog. Hindi naman po ako nagwawala. Hindi po ako namimirwisyo na kapitbahay. Ikaw ba'y nakatira sa bahay ng nanay mo? Ano po? Ikaw ba'y naninirahan o nakatira sa bahay ng nanay mo? Sa taas po ng bahay po namin. O, sa taas. So, ang bahay na yan ay bahay ng nanay ninyo. Kanya-kanya po kami ng kwarto po, sir. Oh, kaya nga, kanya-kanya ka ng kwarto, kaya lang bahay ng nanay nyo yan. Nabato mo ba? Ito mga paninda ng nanay mo, kung minsan nasasaktan mo ang nanay mo. Ay, hindi ko po sinasaktan, sir. Anong ginawa mo? Tinatapon mo ang paninda niya? Hindi lang po sinasaktan niya, naitapon ko po. O naitapon mo? Anong paninda ang naitapon mo at binato mo? Ano po yun? Mga sili lang po yun. Mga sili. Alam mo ba yung mga sili na yan, tinitinda ng nanay mo para kumita? Po. Pero sir, Hindi, alam mo ba yung sili na yan, tinitinda niya para pagkakitaan? po. So, bakit mo tinapon? Pupulutin yan, marumi na yun. Sino naman bibili noon pag tinapon mo? Sir, una po siyang sinaktan niya po ako. Okay, Efren, wala na nadediretsuhin na kita. Sa susunod, gusto kong makita, galangin mong nanay mo, ano mang mali o mali man ang nanay mo, galangin mo pa rin.
Nagkakaintindihan tayo. Sir, ang totoo po, marami pong kaaway po kasi yan sa plan. Efren, wala akong pakialam. Sumentro ka sa sarili mo. Galangin mo ang nanay mo. Yes or no? Gagalangin mo? Rerespetohin mo? Mamahalin mo? Alin sa tatlo? Okay po, sige po. Mamili ka. Gagalangin mo, rerespetohin mo, mamahalin mo ang nanay mo. Alin sa tatlo? Wala ka ng ibang pagpipilian. Tigil lang ngak-ngak, tigil lang sat-sat. Gagalangin mo, mamahalin mo, rerespetohin mo. Alin? Apo. Anong gagawin mo sa tatlo? Gagalangin mo, rerespetohin mo, mamahalin mo. Alin? Gagalangin na lang ho, sir. Tatlo yan. Kasi pag inulit mo pa to, baka pumunta ako sa bahay nyo, makikialam ako, at pag sinabi ni nanay mo, lumayas ka, palalayasin kita. Hindi ako nagbibiro. Hindi ako nagbibiro, nakikinig ang barangay. Maraming beses na ako, yung mga anak na sa alawahan, dahil walang kalaban-laban, nangihimasok ako, binibisita ko, tinutulungan ako mag-alsabalutan, hinahatid ko sa terminal, mamili ka ng probinsyang gusto mong puntahan, bibitbitin pa namin yung mga gamit mo, alang-alang kay nanay. So ngayon, hindi rerespetohin mo na siya o hindi? Respetuhin, no? Ayun, ayoko na maulit na to. Anong gagawin mo ngayon? Paano ka babawi dito sa nanay mo, sa mga ginawa mo sa kanya? Sir, paano na po ko siya na po nagkamali? Ano yun? Paano na lang po ako? Paano na lang po kami? So tama lang, Efren, na itapon mo yung mga paninda ng nanay mo dahil itong nanay mo na may edad na nagmamaktol sa'yo. Ganun ba? So yung pinagkakakitaan niya ng pera, ang ginawa mo, parang tinanggal mo sa kanya. So what if, for example, ikaw yung nanakit sa nanay mo, tapos yung nanay mo pumunta ng bar, sinumbong ka para mawalan ka ng trabaho, okay lang yun sa'yo? Hindi po, sir. So, siyempre, wag mong gagawin sa iba. Ano naman kaya, Efren, pumunta sa bar, yung nanay mo, pagkatapos tinapon-tapon niya yung mga paninda, yung mga alak dyan, yung tinitimpla mo, ano sa palagay mo? Kailangan po ako, sir. Ganun din, baliktarin natin. Ang paninda ng nanay mo sa tahanan niya, ang problema kasi, Efren, maghanap ka na kasi ng ibang tirahan mo para wala na kayong away. Kasi hanggat nandyan ka, hindi ka magkakasundo eh. Total, may edad ka na, nagtatrabaho ka naman, maghanap ka na ng ibang tirahan mo. Kung hindi kayo magkakasundo, hindi ko naman sinasabing lumayas ka, may karapatan kang lumayas, maghanap ng iyong kung anong gusto mong puntahan, malaya ka mag-isip, malaya ka sa iyong kaligayahan at magdesisyon, at hindi ka nakakaperwisyo sa iba, ay malaya ka roon. Ang problema lang dito, ang kalayaan mo, nakakaperwisyo ka, hindi na malaya ang nanay mo kasi nandiyon ka sa pamamahay niya, tapos nagkakagulo kayo, respetuhin mo. May dala yan, may karma yan kung naniniwala ka sa karma. Kung hindi ka naniniwala sa karma, ako magiging karma mo. Hindi ako bibiro. Kung hindi ka naniniwala sa karma, sabagay, karma, Hindu yan. Kung hindi ka naniniwala sa gaba, sa pong may kapal, ako na magiging karma mo. Hindi mo magugustuhan, maghihimasok ako. Ano pong magagawa natin na assistance po regarding dito kay nanay? Kasi mukhang may hindi sila magandang alitan ng kanyang anak na si Efren. Kagawad, ano pong masasabi natin dyan? Sa akin naman po, kumisa naman po kasi, sir, kung nag-responde nga po ako nung linggo, dumating nga po ako sa punto na magtanong-tanong, nakita ko po itong Efren, may tama po sa kaliwang pisngi niya, malapit po sa ilong. Nakita ko po talaga na yun yung mga paninda na kamukha nga po ng sili, na berde sa kay sili pula, medyo tumapon. Okay. Nagtanong-tanong ako, nga raw, binabasto siya ng nanay niya. Kaya naman po ako, sabi ko rin kay Efren na, mali ka rin dahil nanay mo dapat galangin mo, hindi mo dapat pastangan. Hindi naman po kumika po yung Efren. Ang mura po ng mura, si Alin Vanessa. Pinagmumura niya po saan maski nakaharap na ako. Sabi ko nga po. Sino naman to Kagawad? Kaano naman nila itong Aling Vanessa na to? Ang tawag po nila sa Sa'yo. Okay. Vanessa, okay. alias po nila. Sige, Kagawad, go ahead. Yun nga po, sabi ko nga po, ano ba nagiging problema nyo? Kung nga po, may dugutong Efren sa kaliwang pisngi niya, ayoko naman nung makasagapal pa, sabi ko, magpapamedical ka ba o pag-uusapan lang natin sa barangay?
At sabi po ng Vanessa, ay wala tayong dapat pag-usapan. Dahil nauna kasi tinapon niya yung paninda ko. Yun lang po ang masasabi ko. Saka po, si Aling Vanessa, pagka po nagre-reklamo rito sa barangayan, ina-action lang po ng chairman namin, lalo na po, malimit po si Chairman Renato Jimenea ang naaabutan niya at nagre-reklamo siya. Okay. Mali ang matanda dahil nasa pamamahay ni Aling Vanessa alias Rosita o Rosita alias Vanessa, itong nakatirang si Efren, hindi ba dapat kung sino yung nagmamayari ng bahay, siyang may karapatan doon, lalo-lalo ang anak niya? Totoo ba? Totoo ba na si Aling Rosita ang may-ari ng bahay na tinitirhan ni Efren? Sir, doon punta Sabihin mo kay Efren, tumahimik muna, wag bubulong-bulong sa'yo. Naririnig ko ang boses ni Efren, binubulungan ka. So sabihin mo, shut up, at ikaw ang kausap ko, hindi si Efren. Hindi, naririnig ko sa telepono, kagawad. Okay? Sa gitna lang po ako, sir. Hindi po ako... Oh, hindi kaya nga sabihin mo, wag kang bulungan. Alam mo, actually, kagawad, wala ba pwede makausap natin yung chairman na lang or sa telepono? Kasi parang nakikita ko. Okay. Kasi ganito lang kagawad, simple lang. Kanina pa sinasabi mo rito. So, anong magagawa ng barangay? Punong barangay po namin, malimit po pinagsasabihan tong si Efren saka yung amparo na huwag niyo nang patulan ang inyong magulang dahil Tama. tanda na yan. Tama. Pero hindi po sinasabi doon ni... Okay, so malimit na sinasabi, okay na tayo. Ano ang ginagawa, anong pinagsasabihan malimit na si Efren na wag ng patulan, pumapatol pa rin? Gumisan po da kasi makulit din to si Efren. Yun nga po. Simula ngayon, pakisabi kay Efren, ganito, mali man o tama ang kanyang nanay, hanggat nandyan siya naninirahan, isang lugar sila, bahay ng lola nila, nanay niya yon. Ang ibig kong sabihin, magtiyaga muna siya at respetuhin niya. Kapag hindi, siguro naman, di naman natin pwedeng paalisin, palayasin yung matanda. Kung sino nandyan na una, lumabas sa mundong ito, at yung nanay niya at lola niya, may-ari niyan, si Efren na lang ang magbabalanse, umalis na lang yan dyan. Kasi tutulong kami sa balutan para kay Efren. How's that? Ano sa palagay mo? Yun nga po, tama rin po yung senior, sir. Oy, tama talaga ako dahil marami na ako napalayas ng mga salawahang anak Sa totoo lang, sa Caloocan, kung saan-saan, nakihimasok kami. Lalo-lalo na medyo dito sa parting na to, aabot na sa puntong ito'y elderly abuse, whether salita o sa gawa, or pananakit, or pagbabanta, manghihimasok kami. Opo. Hindi ko naman sinasabing sinasagasaan mong barangay mo. Sabihin mo kay Efren, 3 ang kanyang pagpipilian. Respetuhin, mahalin, igalang ang kanyang nanay. Alright? Sir, siguro po hindi na po mapapangalawa na pumunta pa dyan si Aling Vanessa sa inyo. Ayun, hindi na. Hindi na siya babalik dito, Sir Efren. Okay? Diyan pa lang, maayos niya. Bantayin niyo na. Kasi kung hindi, kagawad Efren, pwede naman tayong kumuha ng barangay restraining order laban dyan kay Efren para kung sakaling ihiwalay silang dalawa. O di kaya, may isa sa kanilang lalayo, pero hindi naman pwedeng lumayo yung matanda. Yung bata ang pwedeng lumayo. Sa palagay mo? Simula po ngayon, sir, pagsasabihan ko na po. Ayun! Kasi kung hindi, Sasabihan ko na po. Pangako po sa inyo, sir, para hindi na po kayo, kahit pa paano po, hindi na po kayo hindi naman po sinasabing naabala kayo. Tama lang naman po pumunta siya para mailabas niya yung nanakit niya sa mga anak niya. Pagsasabihan ko lang po si Efren. At pagsabihan mo, pag hindi siya sumunod, bibisita na ako sa bahay ni nanay para makita ko. Bigyan man lang niya ako. Okay, sige. Oh. Diba? Okay. Diba po? Yung dalawang umupa. Dapat pag nagbayad yun, bigyan man lang niya ako. Kayo po ba ang nagmamayari ng lugar kung saan may nangungupahan? Siya, nasa taas. Hindi, sino pong nagmamayari? Ikaw o siya? Ako po. Okay. Sa kanya napupunta yung upa, yung dalawa Okay, ko. pakisabi na rin kagawad yung mga upa sa itaas. Bigyan si Aling Rosita. Kasi kung hindi, mapupunta lahat kay Aling Rosita yan kapag manghimasok na ako, itaga mo sa lupa. Bubunga ang aking sinasabi. Naniniwala naman po ako, sir. Sir, Okay. naniwala ako. Okay, sige, ganun na lang po siguro, Sir Efren. Kami kagawad. Sasabihan ko po. Okay, maraming salamat. Pakisabi kay Efren, wag nang gagawin to kasi mapipilitan na kami manghimasok dito. Ma-action na natin to, okay? Maraming First salamat step. po. Malang ano man. Okay. Maraming salamat po sa inyo. Wag ka nang umiyak.